Search me, O God, and know my heart. Try me, and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Ayos mo nalimutan na. Pagpala namin Diyos, salamat po. Nakawitan, Panginoon, magmawit, pagkakataon ito, Panginoon, aming pag-aaralan ng puso kita, aming pong hinihiling, ikaw na po, Panginoon, dahil ang Espiritu mo po, patuloy na kumilos sa aming pagkalagitnaan, ipuin ang bawat puso at isip. Gamitin mo po, Panginoon, ang inyong lingkod ngayon, kaya maghahati ang inyong mensahe. Magligtas po kayo ng mga tao mo. Salamat sa inyo. Salamat po, Panginoon. Lahat, mga mapapangalihin po sa amin. Nasa patuloy ng tiwala, Panginoon, na inyong pong binibigay. Ito po, Panginoon, ay aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Punta tayo. Dahil sa pag-awitin po ito, isang awit na nilikha po ito, mga kapatid, ni Haring David. Isa po lang ang awit niya ito. At si Haring David, mga kapatid, ay hindi po extraordinary na tao. Siya po ay isang tao, ginamit ng Diyos. Ginamit po siya para talunin ito si Goliath. At doon na po nag-umpisa ang kanya pong yung kasikatan. Doon siya nakilala. Pag sinabing Goliath, at agad-agad na maiisip natin ay si David. Ano po, isang hindi pa katandaan na lumaban sa kinukonsider ng panahon nila po noon na isang gigante. Na maging ang hari ng Israel mismo ay natakot at maging ang hukbong sandatahan ng Israel ay natakot. At biglang dumating isang pong shepherd boy, isa nagpapastol lamang, mga kapatid. At yun ang humarap dito po kay David. At sa isang swing lamang, ang kanya pong slingshot, napatay niya po itong si Goliath. At siya po yung ordinaryo. Siya rin ay nagkasala tulad ng ating pong kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, nung siya po ay nagkasala sa isang kasalanan na immoral, na kanya pong kinuwang asawa ang asawa ng iba. Ano po? Yun ang naging kasalanan niya. At yun naman ay hindi po nalingid sa Panginoon at hinarap niya po, mga kapatid, ang kasalanan na ito, hinarap niya pati ang consequence ng kanyang kasalanan. At isa sa masasabi po natin na may naging maganda sa buhay ni Haring David, yung kanyang kasalanan ay kanya pong inamin. Na yan po ang isa sa pinakamahirap gawin ng taong namumuhay sa kasalanan. Ang aminin ay yung kanyang ginagawa ay isang kasalanan. Na ang pag-amin po, mga kapatid, unang-una, siyempre, ang taong umaamin ay handang magpakumbaba. At ang taong ma-pride, mga kapatid, ay huwag ka na pong aasa dyan na yan ay aamin. Ibig sabihin, pag ikaw umamin na ikaw ay nagkamali, nagkasala, hinuhubad mo po lahat-lahat sa iyong sarili at ikaw ay nagpapakumbaba. Yan po. Kaya dito na sa awit na ito, sa yung dalawang huling talata na po ito sa chapter 139, ang sabi po ni Haring David, una sabi niya, search me. Panginoon, saliksikin mo po ang aking buhay. Panginoon, tignan mo kung ano ang mga pagkakamali na aking nagawa at ano pa ang mga dapat kong gawin na tama. Napakaganda po na isang awitin na isa na rin, mga kapatid, paraan sa pamamagitan ng kanyang pag-awit ay parang isang panalangin na rin. Panalangin ng pagpapakumbaba, panalangin na siya po ay humihingi ng tulong sa ating Panginoon. Kaya una sinabi niya dito, search me, O God, and know my heart. Nasa liksikin mo po ang aking puso. Yan.
At sinasabi, bakit po puso, mga kapatid? Ha? Kasi ang pag-uugali ng isang tao, lagi po yan nakikita sa laman ng ating puso. Sabihin, mga kapatid, ano yung kinagisnan mo, pinalakihan mo, nakagawian mo, lagi po yan nasa puso eh. Kumbagasado, ito na po yung attitude na sinasabi ko. Ito na yung pinaka-seat of our emotion. Na ibig sabihin, yung ating puso ay kaya kong kontrolin ang buong pagkatao natin. Amen? Diba? Kaya sabi gano'n, ano pa naman nasusunod? Yung isipan o yung puso? Kadalasan sinasabi nila yung puso. Ito ang tibok ng aking puso. Diba? So, sabihin mga kapatid, dito, pag sinabi ng Bible na puso, yan po yung buong pagkatao mo eh. Kaya ang bahagi nitong awit na ito na sinasabi, nitong si David, sabi niya, saliksikin mo po, Panginoon, ang aking buong pagkatao. At lahat ng mga makikita mong mali, Panginoon, itama mo. Tulungan mo akong maitama. Amen? Alam niyo, may mga tao minsan, nahihiyang magtanong. Diba? Sabi nga, nakakaya magtanong eh. Alam niyo po mga kapatid, pag ikaw'y nahiyang magtanong, habang buhay kang magiging ignorante. Samantalang kung ikaw ay magtatanong, siguro ilang minuto lang, na ikaw'y magmumukhang ignorante. Pero pagkatapos nun, alam mo na ano yun. Diba? Pag ikaw'y nabawag bumabiyahe sa lugar na hindi mo pa kabisado, pag ikaw ay nahiyang magtanong, maliligaw ka. Lalayo ka sa iyong destinasyon dahil nahiya kang magtanong. Di ba ba? Kaya dito po, sinasabi dito ni David, Panginoon, saliksikin mo naman yung aking puso. Saliksikin mo yung buong pagkatao ko. At alam niyo po mga kapatid, maraming klaseng puso na sinasabi ng Bible. Una po, yung pusong mandaraya na sinabi po ni Jeremiah. The heart is deceitful above all things. Alam niyo po mga kapatid, pag sinabing puso, kasama dyan yung damdamin. Pag sinabing ito ang nararamdaman ko, parang sinasabi niya ito ang laman ng aking puso. Alam niyo po mga kapatid, hindi po reliable yung ating pong nararamdaman. Amen? Nasubukan niyo na ba yung parang nararamdaman yung pagod ka, wala ka namang ginawa? Sabi din, pagod yung isip ko sa kakaisip. Pero ito na, may ginawa ka ba? Wala. Diba? Nararamdaman mo yan. Minsan may nararamdaman ka, mga kapatid, na dinadaya ka lang. Yung nakakaramdam ka na inaantok, kagigising mo pa lang. Pira, kagigising mo na, inaantok ka na naman. Diba, ganun po. Bakit po mga kapatid? Yan po ay inihalin tulad sa puso ng isang tao na mandaraya. Kaya hindi ka lang basta, mga kapatid, na magre-rely doon sa iyong naramdaman. Kasi pag naramdaman mo po, mga kapatid, at yung pakiramdam mo lamang, ang lagi mong basihan, kadalasan po, ikaw ay makakagawa ng maling desisyon. Kaya sabi ni David dito, yung aking puso, saliksikin mo, Panginoon. Diba? Kasi marami siyang ginawa. Akala niya, tama, unang-una, dahil siya isang hari. Ang tingin niya, ang lahat ng hari, ang lahat ng magustuhan, ay makukuha niya. Totoo po yun sa isang hari. Pero ipinakita ng Panginoon, hindi dahil nasa iyo ang kapangyarihan, lahat mo pwede mo nang gawin. Alam niyo po ba mga kapatid? Kaya tayo po inilalagay ng Panginoon sa isang posisyon. Inilalagay tayo ng Panginoon sa isang kapangyarihan. Merong dahilan kung bakit ka naroriyan. Amen? Kaya nga merong salita na naging abusado sa kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, nung siya'y nailagay doon, mali ang kanyang pagkakagamit ng kanyang kapangyarihan. Kaya na-abuso. Yan ang salita po dyan. Okay. Meron din yung puso na sinasabi nga daw sa 1 Chronicles chapter 28, yung ating lesson kanina.
na meron kang dapat pusong naglilingkod sa Panginoon o pusong handang maglingkod sa Panginoon. Diba? Now, ito po yung heart na sinabi nga ng Bible, a serving heart. Na yung ating puso, mga kapatid, hindi po tatagal tayo na hindi tayo nagkakaroon ng bahagi sa paglilingkod sa ating Panginoon. Paano ba tayo maglingkod sa Panginoon? Una, mga kapatid, pag ikaw'y naglingkod sa kapwa mo, naglilingkod ka sa Diyos. Amen? Yan ang sinabi ko. Pag ikaw'y naglingkod sa mga lingkod ng Diyos, ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Diba sabi ng Panginoon, kung sino man ang magbigay ng isang malamig na basong tubig sa aking disipulo, ang kanyang ginawa na yan ay hindi na po makakalimutan. Na? Servant heart. Alam niyo po, ang isang servant heart o yung puso na handang maglingkod, yan yung sinasabi ko po mga kapatid, na iniisip niya ang para sa kapwa at hindi ang kanyang pangsarili lamang. Amen? 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 Oh. Ngayon po, alam niyo, ano ba yan, yung pag magpipicture ka na ikaw lang ang tawag doon? Selfie. Ngayon na meron na uso. Self-fit naman. Ang kanilang kinukunan naman puro paa. Hindi na siya selfie, self-fit na. Kaya makita nyo na may mga picture ng paa. Nakita nyo po mga kapatid. Nailan kaya sa picture natin, gusto natin tayo na. Naisa na, meron din akong Facebook account. Hindi lang ako masyado nagko-comment. Pinanonood ko lang yung mga nandoon. Terribly po mga kapatid. Na, sa isang scroll mo, mga 3 hanggang 5 ang mukha niya. Kanya lang. Di ba mga kapatid? Parang nangyayari. Hindi ko po alam. Katulad nung nagkaroon ng Yolanda. Yung parte po yan, Tacloban, Samar, Leyte, mga kapatid. No, yung parte ng Cebu, nilindol ang Bohol. Diba? Tapos kukunan yung gano'n, di ba ba? Kinunan mo yung fried chicken, kinunan mo yung masasarap na ulam mo, tapos i-compose mo ngayon doon. Diba? Parang yung mga pagkain na katakam-katakam, habang yung mga naroon, walang nakain. Amen? Diba? Na meron tayong mga picture na hindi naman po masama yun, mga kapatid. Hindi naman sinasabi ko masama. Pero yung mga time na yun, dapat minsan iniisip natin sana. Diba? Parang yung mga bata, pag kumakain, hindi nila nauubos. Diba? Nasasabihin ng nanay o tatay, o anak, maraming nagugutom sa mundo. Tapos yung pagkain mo, hindi mo inuubos. Diba? Sasagutin ka naman, bakit mo ba pag inubos magpabayat ka, magpupusok sila? May mga sagot ka agad sila eh. Diba? Kaya yung po, servant heart, yan ang kailangan po. Yan ang isang klase ng puso. Na ang kanyang isipan maglingkod, makatulong, na makagawa para sa ating Panginoon. Yan po ang isang puso na dapat marami makita. Ano ba po mga kapatid? Sa Matthew chapter 6, verse number 19. Yan, na natin. Meron pong binanggit ng Panginoon Jesucristo patungkol din sa puso. Okay. Matthew chapter 6, verse number 19. Lay not up, sabi niya, treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven. Yung yaman mo na, huwag dito mo imbakin sa lupa, sa mundo. Kasi kakalawangin at nanakawin. Neither the moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Ito po. For where your treasure is, there will your heart be also. Sabi ng Panginoon, kung asan ang iyaman mo, nandun ang iyong puso. Kaya mga kapatid, nasaan ba ang yaman natin ngayon? Kung ang yaman mo nasa material na bagay, ano lang yung puso?
Pero kung ang yaman mo ang Panginoon, nandoon ang iyong puso. Amen? Sabi, kailangan magtrabaho tayo para makain. Tama po rin yan. Pero sabi dito ng Panginoon sa verse number 33, ano sabi niya? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Panginoon, lahat ng bagay na yan, idaragdag, ibibigay ng Panginoon sa iyo. Pangako ng Diyos yan. Amen? At ako'y naniniwala, yaan ay Kanyang tutuparin. Kaya sabi niya, search me, O God, and know my heart. Ano pa po? Ang sinabi niya, try me. Tignan niyo po, balikan natin yung ating text sa Psalm 139. Try me, subukan mo ako. Subukan mo ako, Panginoon. Subukin mo po yung aking puso. Subukin mo yung aking motibo. Ayan. Pero kasing mga iba, nakakaalala lang sa Diyos, mahal na araw. Ang kasunod niyan, Pasko na. Di ba? Sabi ng mga bata pa kami, nagpapayabangan kami. Sabi nga nun, ako 3 beses lang magsisimba. Ang una, no ako'y bininyagan. Ang pangalawa, no ako'y ikakasal. Pangatlo, no ako'y bubulong na. Yun lang daw ang kanyang magsisimba. Bagamat payabangan, mga kapatid. Sabi, ayaw ko magsimba, baka magpasok ko dyan, bigla ako umusok Pero mga kapatid, marami na kayo simbahan na punta, hindi naman kayo umuusok Amen? Amen? Alam niyo po ngayon, hindi po kabawasan ng pagkalalaki o pagkababae na ikaw ay bumabanggit ng tungkol sa Diyos. Noong araw, parang hindi ka macho, naglakat ka, meron kang hawak na Bible. Sabi nila, yung Bible na yan, para lang doon sa mga yan, yung mga hindi masyadong macho. Di ba? Tapos sabihan, mag-promote sa atin ngayon, yung mga Ginebra San Miguel, inumin ng tunay na lalaki. Di ba? Yung mga ganyan? Amen? Mali pa rin yun kasi pati bakla po ngayon, umiinom. So mali po yung inumin ng tunay na lalaki, kahit hindi po tunay na lalaki, umiinom din po rin. Dinadaya tayo. Di ba? Kaya sabi dito, subukan niyo po ako, Panginoon. Sabi niya, search me, O God, and know my heart. Try me. Now, paano tayo susubukin ng Panginoon? Una po, yung ating personal holiness. Ibig sabihin, padadaanin ka ng Panginoon sa iba't ibang klaseng tukso. Amen? Kaya mga kapatid, huwag ka nang maghanap ng tukso. Ang tukso ang hahanap sa iyo. Amen? Kaya sabi mo, umiiwas ako sa tukso. Yun ang pinakamagandang gawin mo. Umiwas ka. Pero sasabi mo, tukso, layuan mo ako. Hindi po mangyayari yan. Sa kanta lang po yan. Pero andyan dyan lahat. Ang lagi ang tukso. Kaya mga kapatid, paano kayo iwas dyan? Kaya sinasabi po dito ni David, subukin niyo po ako sa ating po personal na kabanalan. Saan pa po, mga kapatid? Sa ating katapatan. Una, siyempre, katapatan sa Diyos. Meron ako napanood na isang news, isang taxi driver sa Amerika to. May naiwan yata na parang hindi ko na matandaan kung parang $23,000 yata o $230,000. Binalik ng taxi driver. Sa tuwa, hindi pa po yung may-ari ng pera ang nag-reward sa kanya, kundi yung taxi company mismo na kung saan siya nagtatrabaho, mga kapatid, na binigyan siya ng reward na $1,000. Ngayon, ang tanong ay ito, saan ka magiging masaya? Sa $230,000
na alam mong iba ang may-ari, o yung $1,000 na yun na ibinigay sa iyo dahil sa iyong natapat. Subukin ko ako, Panginoon. Yan ang sabi. Di ba? Kaya ngayon, no? Paano kaya sa atin mangyayari yun? Minsan sobra ng sukli, hindi mo na binabalik eh. Hindi ko na kasalanan yun siya. Hindi marunong magbilang yun. Hala siya magano. Sobra sukli lang yun ha. Pambira, nakita na kung ano ang katapat mo, sobrang sukli. Eh paano na kung mga libo-libo at daan-libo na mga kapatid? Amen? O, sila Sister Lalinda, nung bago siya sa Santa Maria, may akyat bahay, nakuha na yung mga nanakaw, na nilagay sa isang kotse, ang kasamaang pala, yung kotse na sira, na-recover po nila. Now, mga kapatid, yung ninakawan, hindi pa alam na siya nanakawan, binalik na sa kanila yung nanakaw. Sabi, nanakawan wala kami. Pero yun po yun. Eh, hindi mo matapa. Ay, wala na mga kapatid. Ha? Amen? Sabi-sabihin susubukin po tayo sa iba't ibang paraan. Kaya sabi ni David, Panginoon, subukin mo po ako. Subukin mo ako sa aking kabanalan, subukin mo ako sa aking katapatan. Tama. Katapatan natin sa isa't isa bilang mag-asawa. Ako, sinabi mo ba sa iyong asawa, darling, ikaw lang ang babae sa buhay ko, sa bahay na ito. May ganito pala, ikaw lang ang babae, imbis na sa buhay ko sa bahay na ito. Hindi, sa buhay ko pala. Namalilag ng pronunciation. Nalulusot ka pa, nadulas ka na. Di ba yung mga ganyan? Katapatan mga kapatid. Susubukin ka ng Panginoon. Lagi ko pong sinasabi sa ating mga kalalakihan dito. Pag merong manunukso sa'yo na hindi mo type, madaling iwasan. Eh, paano kung type mo? Amen? Patay kang bata ka. Eh, talagang sa Panginoon ka nalang kakapit niya. Eh, bahagi ko ng pagsubok yun eh. Bahagi ko ng pagsubok yan, mga kapatid. Ano ba po? Yung humbleness. Na tayo po ba'y humble o humble? Amen? Diba? Alam niyo minsan, mga kapatid, pag hindi tayo nag-ingat, na medyo po madadapuan tayo ng kayabangan. Nagiging mayabang po tayo. Pag ikaw ay nagyabang, kaya mo, okay lang eh. Pero pag ikaw'y nagyabang, hindi mo kaya, ang tawag sa'yo, sinungaling. Dalawa na kaso mo, mayabang at sinungaling. Di ba? Kasi nagmamayabang ka, hindi mo naman kaya. Sabi ka, puro yabang lang yun. Pero sabi ng Panginoon, susubukin ko kayo sa inyong humbleness. Paano ba kayo magpakumbaba? Amen? Amen? Na minsan masyadong mataas ang ating pride. Hindi ko naman sinasabing mawalan ka ng pride. Hindi naman ubra yun eh. Hindi naman totally wala kang pride, mga kapatid. Na lahat ng tao may pride. Pero nga lang, mas mataas ang iba. Di ba? Kasi pag wala ka ng pride, pwede ka namang lakad ng bubutubad sa kanya. Kasi wala kang pride. Eh, ayaw naman natin yun. So at least meron ka pa rin pride. Pero mga kapatid, yung mga iba, tumataas. Tumataas ang ere sa sobrang taas, hindi na po siya maabot ng kanyang mga anak, ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga mahal sa buhay, sa sobrang taas ng kanyang pride. Amen? Diba? Laging illustration. Ang isang punong mabunga, lalo pong yumuyuko. Amen? Kaya wag mong sabihin, mabunga ka, kung lagi kang nakatingala. Ibig sabihin, yabang lang po yun. Dahil minsan talaga tayo po ay nagagalit agad. Sabi nga, yung test ng isang tao, na paano mo ba makikita na you can test a breed of a man pag siya po ay nagagalit. Makikita mo kung anong klaseng breed po yan pag nagalit.
Di ba? Sino ba yung nagkikwento sa akin? Bata pa lang, bata. Pag nagalit, binabalibag na dato mga gamit, bata pa lang. Paano pag tumanda yun? Amen? Hindi naman masama magalit dahil sinabi rin ng Panginoon, be ye angry and sin not. Pwede ka na magalit, yung nga lang, huwag mo nang hahayaan na lubugan ng araw ang iyong galit. Na kapag ang galit, dilubugan ng araw, na yaan po ay bitterness na po. Yaan po ay itinatanim na sa iyong puso't isipan. Na magalit ka ngayon, dapat mamaya wala na. Di ba? Lagi tayo, pag meron dalawang matanda, pag nag-away, tagal magbati. Nakasabihin yung pambira itong mga ito, parang mga bata. Ayaw pa magbati, parang mga bata. Mali po eh. Kasi yung mga bata, pag nag-away ngayon, mamaya naglalaro ulit eh. Di ba? Kaya pag meron matandang dalawa na nag-away, hindi nagbabati, ang tamang salita, para kayong matatanda. Hindi pa bata, para kayong matanda. Eh, di ba? Amen? So, kaya yan po ang sinasabi mo rito. Ano ba? Emotion. I-test po ng emotion. Di ba? Anong klaseng emotion ba tayo? Ganyan po ngayon? Sa camp, sa Holy Week, na ako po ay pinagtuturo na ang pinaka-topic ko, mixed emotion. Sabi ka rin mixed emotion. Mixed emotion. Yung hindi mo malaman kung ano ka. Minsan ngayon, mga kapatid, di ba, hindi mo malaman kung lalaki ka ba o babae? Di ba? Ikaw ba ay babae o lalaki? Mga tomboy. Tulad ng Starbucks, mga kapatid. Kaya ngayon, hindi na po ako inom ng Starbucks. Kahit talaga pa hindi ako inom. Mahal eh. Pero lalo na dagdagan, ayaw ka na uminom. Ang Starbucks po, mga kapatid, nag-public declaration na po na siya ay aprobado ng same-sex marriage. At dahil dyan, lalong ayaw ko na siya. Amen? Blend 45 na lang ako. Kaya yung mga nag-Starbucks yan, tigilan nyo na. Sinusuportahan nyo yung turo ng demonyo. Malungkot, pati yung ating papa. Okay siya sa same-sex marriage. Pero maliwanag po ang Biblia, mga kapatid. Dapat lalaki sa babae. Wala pong babae sa babae o lalaki sa lalaki. Hindi po nilikha ng Diyos ang tomboy at ang mga bakla. Dahil ang pagkakaalam ko at pagkakaunawa sa ating Bible, ang nilikha niya lang po si Eva at si Adan. Adam and Eve. Wala pong Steve. Amen? And Bible po yun. So, check niyo po ako sa aking emotion. Yan ang sabi. Ano ba? Know me, and know my thoughts. Naalala niyo po ang ating Panginoon. Siya yung all-knowing. Iniisip mo palang alam niya na eh. Sabi sabihin, mga kapatid, hindi tayo pwedeng magkunwari. Pwede po tayo magkunwari sa ating kapwa, pero kailanman hindi sa ating Panginoon. Alam ng Panginoon, pag ikaw'y nakangiti at nakatitig sa isang tao, alam ng Panginoon, anong iniisip mo, bakit mo siyang iningitian? So yan ang sinasabi po na, yung karagtod po niya, verse 24, tignan nyo and see if there be any wicked way in me. Alam niyo po ang ating takbo ng ating buhay, lagi po wicked. Yan ang sabi. At kung nakita po natin mali, dapat po itama. Meron mga bagay-bagay, mga kapatid, na itatama mo na medyo masasaktan ka. Pero kailangan itama pa rin. Amen? Amen? Noong araw, marami po akong bisyo. Maranas po akong mag-drugs.
Nanigarilyo din po ako. Na nung inalis ko po yung mga bisyo na yan, masakit kasi nakasanayan mo na eh. Lalo yung paninigarilyo, di ba? Ewan ko kung bakit masarap manigarilyo pagkatapos kumain. Di ba, Brother Benny? Nanigarilyo ka na? Hindi ko paliwanag eh. Isa pa, bakit masarap manigarilyo habang ikaw ay umiinom ng kape? Di ba? Bakit pag ikaw'y iinom ng alak, mayroong pagpulutan? Di ba pwede alak na lang? Wala ng pulutan? O di kaya pulutan na lang, wala na yung alak. Di ba? Amen? Bakit parang maayos at masarap magsugal pag mayroong chicks? Parang meron siyang magkakapartner eh. Hindi ba? Hindi mo pwede isa lang eh. Laging meron ka mga kapatid, yung meron ka parang buy one, take one. Ganyan po ang demonyo mga kapatid, kung paano po tayo dinaraya eh. Diba? Kaya sabi dito, yung mga yan, wicked ways. Ayaw ng ating Panginoon. Kaya mahirap po yung alisin. Tulad ngayon, marahil isa yan sa mga ating New Year's resolution na pero mahirapan po kayo not unless hihingin nyo ang tulong ng ating Panginoon. Amen? At yun ang ginawa ko ng araw na alis. 1980 March 9, naka-attend po ako na isang church na ganito. Nangaral po si Pastor Belmonte tungkol sa kasalanan. At nung matapos po siya mangaral, nagbigay po siya ng invitation at sabi niya, sino sa inyo ang gustong magsisi ng kanyang kasalanan at tanggapin si Kristo na maging Panginoon, sarili niya tagapagligtas? Taas lamang ang inyong kamay. Nagtaas po ako. Sabi niya, lahat ng nagtaas, pwede bang lumapit kayo? Lumapit po. Pero po diyan, isang members po nila diyan, tinuruan ako na nalangin. At nakita ko na lang yung aking sarili, umiiyak. Sinabi ko, Lord, salamat po, pinatawad niyo. Amen. March 10, nung gabi pa pala lang, ninigarilyo po, sabi ko, Lord, sinuko ko lang po sa inyo ito sigarilyo, pero pwede po ba tumawad hanggang 12 o'clock ng gabi? Tawad po ako niya, sa ginawa ko po. Ewan po, ilang ahayot, alas sunod-sunod, walang patid. Hanggang alas 12. Nung kumagat yung alas 12, ubos na yung aking sigarilyo. Kinabukasan, kahit katatapos kong kumain, hindi na hinanap-hanap yung sigarilyo. Kahit umiinom ako ng kape, nawala na po. Bakit? Tinulungan ako ng Panginoon. Inabot ko po mga kapatid na 75% ng aking allowance. Sudyante pa lang kasi ko nun eh. Napupunta lang sa sigarilyo. Naglalakad po ako mula eskwelahan, papuntang aming dormitory para lang may pambili ng sigarilyo. At pag ubos na yung sigarilyo ko, hanapin ko yung light, yung ashtray, yung mga ubos, didiretso higo ulit. Sisindihan ko. Makakuha lang ako ng tagdadalawang itit doon, ayaw mo na. Sa laki ko po ito mga kapatid, naging alipin ako ng 5 or 4 inches na sigarilyo. Noong araw, noong kapanahon na namin, walang mga 24 hours na convenience store. Pag ikaw ay naganap ng sigarilyo, kakatukin mo yung mga sari-sari store. Mumurahin ka, mga tindera dyan. Magbibilang ka rin naman. Yung alam, mamumura ka muna. Para lang po makapili ng sigarilyo. Naalipin po ako niyan. Ano yun? Yung po yung wicked way ko po. Nasabi ni David, Panginoon, tignan mo po yung aking mga kinagawian. Sa biyaya ng Panginoon, noong 1980, ngayon po mga kapatid, 2014 na, hindi na po, nabalikan mo yan. Kahit red wine, na uminom. Sa inyo okay yan, ako po hindi okay. Amen? Parang kumitin kasi yung ating isip eh. Basta may wine, ayaw mo na eh. Ayun po. Alala niyo araw yung Kali? Di ba nasa Berian? Meron mga grupo ng mga mananampalataya, parting Negros. Sabi nila, hindi masama ito. Eh, ano lang ito eh, parang, ano ba ito, parang soft drinks lang, Kali. Sabi nila isang pastor, kung hindi masama ito,
Bakit pag iniinom natin, nagtatago tayo? Pangalawa, kung hindi masama ito, bakit pag iniinom natin, nagpupulutan tayo? Amen? Kaya hanggang ngayon, hindi ko po alam kung ano talaga yun. Yung kali na yan. Pero hindi din ako napainom yan. Dahil lasang beer. Lasang beer. Sabi niya, preparasyon daw yan para magustuhan mo ang lasa ng beer. Ha? Kaya kayo po, mga kapatid. Sabi diyan, if there any wicked way in me, eto na po, and lead me in the way everlasting. Sabi sabihin, our way and God's way. Yun po napakaganda. Yung ating po daan o pamamaraan at ang pamamaraan ng Diyos. Natural mga kapatid, mas maganda ang paraan ng Diyos. At yun ang gusto natin po na matahan. Kaya, salamat sa Panginoon, kayong mga nagsumpo ng buhay, tumanggap kay Kristo, salamat. At alam ko po kayo ay pwede din magpatotoo kung paano kayo binago ng Panginoon. At sa mga iba naman na naririto, kung hindi nyo pa nasusubukan tumanggap kay Kristo, ngayon na po. Ako'y naniniwala hindi aksidente, naririto po kayo. Dinala kayo ng Panginoon para marinig ito pong mensahe. Isa pa pong verse, dalawa na lang. Romans 3:23. Romans 3:23. Lapit na po tayo. Tignan mo sabi niya, all have sinned and come short of the glory of God. Pag sinabi natin all, lahat. Tama? At sinabi dito, lahat daw, nagkasala. So, ibig sabihin, ako, ikaw, ang bawat isa sa atin dito, nagkasala. Tama mo ba? Okay. Meron pa po dito, makapunta sa kamay, ako, walang kasalanan. Siguro, aminado tayo lahat dyan. Now, tignan pa natin yung isang verse, 6:23 naman. Ang kabayaran ng kasalanan, the wages of sin, is death. Ibig sabihin, lahat po, mga kapatid, na nagkasala, mamatay. Magbabayad. Saan tanong, meron bang taong hindi namamatay? Di wala. Amen? Ang iba ay namamatay ng matanda, ang iba naman namamatay ng bata. Diba? Wala pong pinipiling edad yan. Meron yan, diba? Yung mga ipinanganak pa lang, namatay na. Meron naman yung iba, gusto mo nang mamatay, buhay pa rin. Diba? So wala pong pinipili na edad po yan. Pero sabi dyan, kaya po ang tao ay namamatay dahil po sa pagbabayad ng kasalanan. At alam mo ba ang ibig sabihin ng death? Now, death simply means separation. Sabihin, pag ang kaluluwa humiwalay na sa iyong katawan, ang tawag po dyan, patay na yung katawan. Ano po? So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At meron pa po isang huling kamatayan. Yung kamatayan po na tayo ay nahiwalay sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Sabi sabihin, ikaw ay physically buhay pa, pero dahil sa kasalanan, spiritually patay ka na. Dahil nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan. And sabi nga daw sa unang talata, na we, or all have sinned and come short of the glory of God. Pangatlo po, yung kamatayan po na eternal, na yung ating kaluluwa, itatapon na po doon sa impyerno. Dahil lahat ng tao yung makasalanan, lahat tayo papuntang impyerno. Pero siyempre, ayaw ng Panginoon yan. Kaya sabi niya, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sabi sabihin, dumating si Kristo dito, yan po ang mensahe ng kauna-unahang Pasko. Nung unang ipinanganak ang Panginoon dito po sa mundong ito, para tayo ay magkaroon ng eternal life. Nung siya ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung gusto natin yung eternal life, na kay Kristo yan, ano ang dapat natin gawin? Tanggapin natin si Kristo sa ating buhay. Amen? 10:13. 13:10 yata yun. Romans 10:13. Tama ba yan? Hindi mo muna sa... Ayan, tama. 10:13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.
Amen? Sino po ang tatawagin natin? Si Kristo. Sabihin natin, Panginoon, Yesu Kristo, awarin mo po ako sa aking kasalanan, iligtas mo po ako sa kabayaran ng aking kasalanan. At ang sabi niya, ikaw ay maliligtas. Saan ka maliligtas? Maliligtas ka sa impyerno. Sabihin, buhay ka pa, matitiyak mo na. Anumang oras ay kayo mawala sa mundong ito, sa langit ka pupunta. Bakit po? Dahil sa Panginoong Yesu Kristo. Isa na lang verse. John chapter 1 verse 12. John 1. But as many as received Him, yung tumanggap mo kay Kristo, gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ibig sabihin, ang tumanggap kay Kristo, binigyan kapangyarihan maging anak ng Diyos. So mali po yung salitang lahat ng tao, anak ng Diyos. Mali po yun. Ang tama po, lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Yan ang tama. Pero ang mga anak ng Diyos lamang ay yung tumanggap kay Kristo. Eternal life through Jesus Christ, our Lord. At kung sino man ang tatawag sa kanyang pangalan, kanyang iniligtas. Tayo po natin